Welcome back to my channel mga Lods. Magandang hapon dito sa Canada. Magandang araw dyan sa Pilipinas. Ang ganap nitong araw na to is i-discuss ko sa inyo kung paano kami nakarating ng Canada. So, ano na dito, ang oras dito ngayon is alas 4:30 ng hapon. Kakarating lang natin sa trabaho. Kumain lang ako saglit, tapos nagbihis lang. Tatapon muna natin itong basura. Kasi nga, ay basura puno na eh. Tapon muna tayo ng basura mga Lods, no? Hanap ko yung susi. Saglit. Saan yung susi? Ito. So, labas muna tayo ng bahay para itapon tong basura. So, ang weather dito ngayon is 7 degree. Maganda yung panahon, maaraw. Tatapon na natin tong basura kasi nga bukas to kukunin. Dito na yung basura namin. Dito yung karton. Tapos ito, sa kabila. Puno na yung basura namin. So ito yung weather ngayon mga Lods, no? Ayan. Naka-short nga lang ako, ayan, no? So, napakaganda ng panahon. Wala pa rin snow, walang ulan. Hopefully, isang linggo itong ganito. Itong panahon na to. Tapos ko na rin yung part-time ko, pati yung trabaho ko, kasi kanina umaga pa yun eh. So tingnan muna natin yung mail, baka may dumating na mga sulat. Isang kasi nakakalimutan namin tumingin dito sa harap, gawa ng sobrang busy kami. Hirap buksan. Hirap buksan mga Lods. Saglit lang. Saglit lang mga Lods. Hindi ko mabuksan. Medyo kasi yung dito lagayan. So ayun. Tingnan natin kung meron kami. Merong isa. Sasawa ko lang to. So, ito yung paligid. Ito yung harap namin mga Lods, no? Ganda ng panahon, no? Ganda ng araw. Hindi masyadong malamig. So, may dumating na sulat kay Mrs. Hindi sa akin. Ano lang yata to? Statement? Bank statement lang. Nanonood lang ako ng YouTube eh. Pag umuwi ako ng bahay, tapos wala akong ginagawa, actually magluluto sana, kaso nga lang medyo matigas pa yung hipon. So baka pagdating ng misis kami magluto. So lagyan ko muna ng to. Excuse me. Lagyan ko muna ng plastic yung basurahan. I-discuss ko sa inyo kung paano kami nakarating ng Canada. Actually, ako yung unang dumating sa Canada way back year 2020. Dumating ako dito November 5,
2020, ako lang mag-isa. Yung pagpasok ko dito as TFW or Temporary Foreign Worker, yung trabaho ko sa unang salta ko dito sa Canada is food processing laborer. So, nakapunta ako dito dahil nag-apply ako sa may Robinson Las Piñas, second floor. Ang pangalan ng agency ko ay Direct Path Canada Services. Yung agency na yon, hindi siya pangunahing agency na parehas ng mga ibang agency dyan sa Pilipinas. Iba siya. Ano siya, parang consultant. Magbabayad ka sa isang consultant para i-process yung papel mo. Meron silang tie-up na employer dito sa Canada. Tapos, kailangan mo magbayad ng placement fee worth 200,000 bawat isa. So, ang ginawa ko, nagpasa ako ng resume ko sa kanila at naswertihan ako after mga ilang buwan, 2 buwan, napili ako ng employer. Yung employer na yon ay taga Prince Rupert, British Columbia dito sa Canada. Yun nga, ang in-applyan ko dati is food processing laborer. Napakalakas pa dati yung mga ganyang posisyon, pero sa ngayon, bihira ka nang makakita ng ganyang posisyon na nag-hire dito sa Canada. Kasi nga, naghihigpit na ngayon dito. Dati, pwede ka pang mag-apply ng mga laborer, factory worker dito sa Canada, pero ngayon, medyo mahirap na. Ang tinatanggap na ngayon is yung mga skilled worker. So, yung unang salta ko sa Canada, ang posisyon ko ay isang food processing laborer, tapos yung visa ko is work permit holder. Ako yung nauna doon sa Prince Rupert. Actually, marami kami. 8 yata kami nag-apply noon. 8 din kaming, yung 2 kaming unang nakapunta dito sa Canada. Sumunod yung 6. So, 8 kami. Sa kasamaang palad, yung trabaho namin sa Prince Rupert ay nahinto gawa ng sobrang lakas ng snow sa Alberta. Hindi siya nakakabuo ng production. So, wala kaming trabaho. Tapos, nagdesisyon yung employer namin na mag-apply kami sa iba. So, nag-apply ako sa iba, mga lods, no? Nag-apply ako dito sa, actually yung kasama ko dati sa bahay, doon sa Prince Rupert, meron siyang nakitang company na pwede naming applyan, which is dito sa may Abbotsford, Manuka naman yun. So, ang trabaho namin doon is food processing laborer pa rin. Kaya, natanggap kami doon, after 6 months doon sa Prince Rupert, tapos, nag-apply kami ng employment insurance, na-approve naman, lahat kami. Meron kami natatanggap na $2,000 a month yung time na kami na lay-off kami doon sa company. So, nag-apply kami ng employment insurance kasi pwede na kami maka-avail doon. Meron kami nakukuha sa government na $2,000 a month. So, nag-apply kami dun sa Abbotsford, isang manukan, isang factory ng manukan. Sa magandang palad, natanggap naman kaming lahat. At doon kami nagtatrabaho tuloy-tuloy hanggang sa nag-apply ako ng permanent residence. After a year, nag-apply agad ako ng permanent residence. Dati pa nga, hindi ko alam kung matatanggap pa ako or pwede ba ako mag-apply ng permanent residence kasi nga, ang natapos ko lang sa Pilipinas is 10 months vocational graduate. So, sa kasamaang palad, hindi siya umabot ng 2 years graduate sa Pilipinas, 10 months lang. So, nagdadalawang isip ako noon kung pwede ba ako, kung eligible ba ako sa permanent residence. So, medyo naputol mga lods, naggawa ng tumawag si Mrs. Papasundo na. So, susunduin muna natin. Ipagpatuloy natin mamaya mga lods, no, yung discussion or pwede natin ipagpatuloy sa sasakyan. Alright? Ipagpatuloy natin yung kwentuhan mga lods habang sinusundo natin si Mrs.
biglang tumawag. Pasensya na mga lods. So pagpatuloy natin mamaya dito sa sasakyan. Sunduin lang natin si Mrs. Actually saglit lang naman tong vlog na to. Bali yun nga, i-discuss ko lang sa inyo kung paano ako nakarating ng Canada. So yun nga mga lods, no, nag-apply ako ng PR at na-approve siya after 8 to 9 months yata yun. Ang tumulong sa akin yung amo ko sa cleaning na si Ate Lisa, shout out sa'yo. Maraming salamat sa mga tulong mo sa akin dati. Kundi dahil sa iyo hindi ko nakuha yung pamilya ko. Kasi nga siya yung tumulong sa akin. Pinautang niya ako ng para sa ticket ng mag-ina ko. Kasi yung ginastos ko sa ticket dati is umabot ng magkano ba yun? Nakalimutan ko. 2,000 yata yun. 3 ba yun? Tapos binayaran ko sa kanya ng paunti-unti kasi nga siya yung amo ko sa cleaning. So yun yung nangyari mga lods, no. Hanggang sa si Mrs. kasi nga nag-apply na ako nun sa hotel dito sa downtown. Tapos yung hotel na yon is halos Pilipino ang nagtatrabaho. Tapos pinasok ko si Mrs. doon na mag-apply. At yun nga, natanggap siya sa hotel at yun ang hanggang ngayon doon siya nagtatrabaho. So ang trabaho ni Mrs. ngayon sa hotel is room attendant. Ako naman is hindi na ako sa hotel ngayon, nasa ano na ako, sa isang facility. Maintenance na ako ngayon. Hindi na ako maintenance, din ako dati sa hotel pero umalis kasi ako doon eh. May mga kunting problema lang kaya umalis ako doon. So sa ano na ako ngayon, sa facility. Medyo maganda naman yung trabaho ko ngayon mga lods. Maganda yung benefits. Si Mrs. din medyo okay din yung trabaho niya, malaki ang bigayan. So pwede na rin. So yun yung kwento ng buhay namin mga lods, no. Parehas kami na wala kaming natapos sa Pilipinas. Ang ginawa ko lang talaga dati is nag-apply ako, naghanap ako, nag-research ako sa online kung sino-sino yung mga agency na in-applyan ko. Muntik pa ako may scam mga lods dyan sa Manila. So kung kayo ay nag-a-apply pa lang papuntang Canada, siguraduhin nyo na lisensyado yung agency na in-applyan nyo. Tingnan nyo yung opisina nila kung meron silang mga certificate na galing sa POEA, meron silang mga, kung sila ay immigration consultant, kung meron ba silang license as immigration. So para hindi kayo ma-scam, kasi sa panahon ngayon mga lods, napakadami ng scammer. Muntik ako na-scam dati yung papuntang Japan pa yun. Ang dami kong in-applyan. Drive safely. Ano nangyari sa sakyan? Active, temporary, disable, low camera visibility. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo sa sakyan ka. Bago-bago mo naman eh. May nakalagay dito sa ano ko, sa tawag dito, dashboard. Drive safely. Mamaya ipakita ko sa inyo. Drive safely daw kasi yung camera medyo may diferensya daw. Saglit. Nandito na tayo sa station ng Langara mga lods. Inaantay lang natin si Mrs. Yun nga mga lods, no, kapag mag-apply kayo ng papuntang Canada, siguraduhin nyo na legit yung in-applyan nyo. Kung sa agency kayo nag-apply, i-check nyo sa loob ng opisina nila kung meron silang mga certification galing sa POEA, mga license nila or whatever. Kailangan hindi siya parang yung ano, kasi yung in-applyan namin dati, yung na-scam kami. Yung mga certificate niya sa loob ng opisina, puro siya photocopy. So hindi sa colored. So i-check nyo at i-search nyo rin sa Facebook or sa Google kung legit ba yung agency na in-applyan nyo.
para hindi kayo maloko. Kapag may placement fee rin, katulad ko, nag-apply kayo sa isang immigration consultant, siguraduhin nyo rin na meron siyang immigration license, na talagang nagtatrabaho siya sa isang lisensyado siya. Malalaman nyo rin yun kasi papipirmahin kayo ng retainer agreements once magbayad na kayo ng unang bayad sa kanya. So yun yung legit. So kasi kami dati, yung kasunduan ng placement fee namin is 12 months to pay. So 1 year siya. Ang una kong binayad nun is every month yata yung 20,000 hanggang sa nabuo ko yung 200,000. So kapag meron na kayo nun, ang unang ibibigay sa inyo is retainer agreement. Wag niyong kalimutan yung retainer agreement. Yun yung pipirmahan nyo, nakalagay dun, basahin nyo kung anong rules ng immigration niya. Kaya mag-research muna kayo para hindi kayo maloko. So yun yung kwento namin mga lods, no, na dumating kami dito sa Canada. Nauna ako. Akala nyo wala akong natapos na kahit anong kurso sa atin. 10 months vocational lang ako, pero talagang nagpursige ako makapunta rito. Mag-research lang kayo ng mag-research. Pero ngayon kasi mga lods, hindi ba siya advisable na mag-apply dito sa Canada? Gawa lang napakahigpit dito ngayon. Pahirapan ng approval ng application ng PR. So sa ngayon, wag lang muna kayo mag-apply sa Canada. Maghanap lang muna kayo ng ibang a-applyan gaya ng Europe, or kasi ngayon napakaganda talaga. Napakaraming Pilipino ngayon na nag-a-apply sa Europe. Maraming trabaho ngayon sa Europe at madali rin mag-apply doon. So advice ko lang sa inyo, wag lang muna kayo, magpahinga muna kayo sa Canada. Wag muna kayo mag-apply papuntang Canada kasi nga medyo mahigpit ngayon sa Canada, kaya wag muna kayong mag-apply. So nandito na pala si Mrs. Yeah, ganda naman yung panahon, no? Yun nga, YP, no? Kasi nga ang inaano ko ngayon sa Facebook, sa vlog ko, kung paano tayo nakarating ng Canada. Diniscuss ko sa kanila. So patapos naman ako kasi dumating ka na. So yung asawa ko pala guys, and then nagtatrabaho sa isang hotel. Bali isang company, dalawang company ito. Yung isang company niya healthcare kasi nag-aaral pa to eh. So i-discuss ko rin sa inyo kung paano siya nag-aaral dito sa Canada, kung ano ang in-applyan niya, kung paano siya nag-process ng niya, schooling. So i-vlog natin yan sa next vlog siguro, or depende na lang, papa-schedule natin si Mrs. na interviewin natin. So meron ka bang masasabi? Medyo pagod yata si Mrs. mga lods. First Monday. Oo, Monday. Monday ko ngayon. Kaya Monday mo ngayon. So pauwi na kami mga lods, no? Yun lang ang vlog natin ngayon. At kahit pa paano meron akong na-share sa inyo. Wag po kayong magsawang manood sa vlog ko kahit na medyo na nabubulol ako So ito yung pang-10 nating daily vlog. So pakiabangan na lang po lahat ng mga vlogs namin kasi nga meron kaming inaano ngayon na daily vlog na pang-10 na tong vlog na to. I-upload ko to ngayon para makita nyo agad. So hanggang dito na lang mga lods. Ingat kayo dyan at God bless everyone. Bye for now.